Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ba ng mabuti ang bawat mabubuting punong kahoy? Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Mga kapatid, na buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. How do we distinguish a good from a bad person? An honest from a deceiver person? A true from a false prophet? Kung minsan, mahirap husgahan ang pagkatao ng isang tao. Amen? Dahil may mga taong mahinhing kumilos, pero dadayain ka rin pala. May mga taong tahimik, walang kibo, ngunit mapanganib kung kumilos, nasa loob ang kulo. May mga taong mabait, ngunit pag nagalit, masakit. May mga taong maganda ang sinasabi kapag nakaharap, pero kapag kayo nakatalikod, sisirain ka lang pala nila. Fake news. Sa ibang dako, may mga tao namang mayabang, ay kalasputan. Pero kapag oras na ng kagipitan, siya pa ang unang tutulong sa iyo. May mga taong isnabero, pero masipag naman sa trabaho. May mga taong mabulaklak magsalita, matalino, pero tamad naman sa bahay. Amen? Hindi ka pa ba nalinlang? Na fake, na scam, na daya, nanloko, iniligaw ng ibang tao? O kaya, ikaw yung nanlilin lang? Ikaw yung nanluloko ng kapwa? Ikaw yung gumagawa ng fake news? Ikaw ang nag-scam, nandadaya, at nanliligaw ng ibang tao. In our gospel today, Jesus takes up the problem of knowing what kind of person we are dealing with. He gives us the way of telling who is good and who is bad. He tells us not to judge by appearance.
Anong sabi ni Jesus? First, a fruit tree is known by the kind of fruit it produces. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. If it produces a small, sour fruit, it is a wild tree. If it produces large, delicious fruit, it is a good tree. So with other people, if a person does evil, he is evil. If he does good deeds, he is good. But a single good deed may not suffice to know the person is better. And a single bad deeds may not suffice to know the person is bad. Hindi ko minsan lang siya gumawa ng masama na siya. Hindi ko minsan lang siyang gumawa ng mabuti na siya. It is how he lives and the kind of fruit he produces day after day. Nasa pagsasabuhay yan, paggawa niya sa araw-araw, kaya siya'y mabuti o masama. Kaya nandyan ang ating mga magulang na silang gagabay sa atin. Kahit nandyan ang ating mga guro, paaralan na silang mag-aalala at magturo sa atin ng tama o mali. Kahit nandyan ang ating simbahan na siyang magtuturo kung ano ang mabuti at masama. Nandyan ang ating komunidad na magpakita ng mabuting halimbawa sa atin. Nandyan ang Diyos Espiritu Santo to enlighten us, to guide us. Not only to inform, not only to transform, but for us to reform. Nandyan ang Panginoong Jesucristo na siyang makapatawad sa ating mga kasalanan. Second, it needs repentance, metanoia. Although a person may commit sin out of weakness on some particular occasion, if he repents and continuously, consistently does good deeds again, he will become a good person. But if a person continuously, consistently does not repent, doing evil deeds after the guidance, counseling of his parents, teachers, the church, the community, still he lies, nanluloko ng kapwa, nandadaya, cheats, nagbubullying, he is a bad person. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yes, by their fruits, you shall know them. Nasa breeding din yan ng mga magulang. Amen. Mga magulang, habang ang inyong mga anak ay kumakain sa inyong mga palad, may karapatan kayong turuan sila ng mabuting asal. Huwag kayong matakot. Karapatan nyo yun, mga kapatid. Mga magulang, sa isang banda, huwag din kayong pasaway. Matigas sa ulo, tamad, at marami pang masamang bisyo. Kaya ginagaya kayo ng inyong mga anak
Tinuturuan niyo silang huwag magsugal, pero kayo, pakihabong. Nagtutungit. Tumataya sa wedding. Amen? Binabawalan nyo silang huwag uminom ng alak, pero kayo, puro red horse, 4 kantos, bilog. Kung ano ang puno, siyang bunga. Totoo yan, mga kapatid. Kung ano ang bunga, siya naman ang puno. Kaya mga anak, mga kabataan, huwag ninyong gayahin ang masamang gawain ng inyong mga magulang. Kaya kayo nag-aaral nga para alam niyo mabuti at masama, tama at mali. Mga anak, mga kabataan, magiging magulang din kayo pagdating ng panahon. Hindi naman siguro lahat kayo magpapari. Hindi naman lahat sa kayo magmamadre. Amen? Ang isang mabuting magulang ay naging mabuti. Bakit? Dahil minsan siya'y naging mabuting anak. Ang isang mabuting anak ay magiging isang mabuting magulang pagdating ng panahon. So mga kapatid, ito po ang hamon sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. First, don't just bear fruit. Madaling maging tao. But bear good, fruitful, responsible fruit. Magpakatao. Second, change not for the worse, but for the better, if not for the best. May pag-asa pa. Habang may buhay, may pag-asa. Nandiyan ang mga problema natin sa buhay, hindi mawawala. Kaya't habang may buhay, may pagsubok. Bago tayo sinilang, may problema. Mamamatay tayo, may problema pa rin. Kaya't habang may buhay, may pagbangon. Bangon ulit. Si Jesus nga dadapa 3 beses. Tumayo ulit. Kaya't habang may buhay, may pag-ibig. Pangatlo, sana maging totoo at magkatotoo tayo sa Diyos, magpakatotoo tayo sa Diyos, sa kapwa, sa isip at sa salita. Upang sa gayon, masunod natin ang sinabi ng Panginoon, kung ano ang puno, siya ang bunga. Magpakabuti, gumawa ng mabuti. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.